Dagdag hamon sa paghahanap ng labi ng mga nawawalang sabungero sa Taal Lake. Ang masamang panahon. Lalo pa kasing lumabo ang tubig sa lawa ng umulan. Mula sa Laurel, Batangas, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, hanggang sa mga oras na ito'y nakakaranas pa rin tayo ng bahagyang mga pag-ambon na minsan ay sinasabayan ng malakas na hangin. Ganyan ang sitwasyon maghapon dito sa search area ng Philippine Coast Guard dito sa Taal Lake. Pero hindi ito nakapigil sa mga kawani ng Philippine Coast Guard para ituloy ang kanilang dive operation kaninang hapon gamit ang kanilang underwater remotely operated vehicle. Maghapong umulan at naging makulimlim ang panahon dito sa lawa ng Taal. Ang kaulapan dito tila hinihila ng bagyong Krising patungo sa silangang direksyon ng lawa. Kaya pinitigil muna ang operasyon para sa paghahanap ng mga missing sabungero sa Taal Lake. Hold lang yun kasi yun nga, the weather does not permit us to carry out a good search. So, kaya sinasabi ko 6 months kasi marami talaga tayong bubunuin na conditions para maging complete yung ating search. Kaya pasado alas 2 na ng hapon nang makapagpatuloy ng paghahanap ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Pero dahil sa makulimlim na panahon at tuloy-tuloy na ulan, lalo raw lumabo ang tubig. Maging sa pier ng staging area, makikita sa videong ito kung gaano kalabo ang tubig. 1 metro lang ang lalim ng tubig, pero limitado na ang visibility. Ang Taal Volcano naman, na bahagyang nag-alburuto kahapon, naging tahimik ngayong araw. Ayon sa post ng PHIVOLCS sa kanilang social media account, matapos ang minor phreatomagmatic eruption kahapon, nakapagtala ang kanilang mga instrumento ng 6 na volcanic earthquakes kabilang ang 5 volcanic tremors. Alas 6 na ngayong gabi nakabalik dito sa staging area ng kanilang search operation ng mga driver ng Philippine Coast Guard. Bukas, tuloy daw ang kanilang operasyon. Ayon sa PCG, handa raw sila sa mahabaang paghahanap sa mga nawawalang sabungero dito sa lawa ng Taal. Yan ang latest mula dito sa Batangas. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Matapos sa madugong bidding, tagumpay na na-mine nito lang Miyerkules ang tinuturing ang pinakamahal na meteorite na na-auction. Ang naturang bato na galing pa sa ating katabing planeta, magkano kayang naibenta? Sa bigat nitong mahigit 24 kilos, ang batong ito ang tinuturing na largest piece of Mars on Earth. Opo, ang batong ito galing po sa ating kapitbahay sa kalawakan. Ang binansagang Red Planet, ang planetang Mars. Ito ang NWA 16788 na nadiskubre ng meteorite hunters sa Sahara Desert noong taong 2023. This is an amazing Martian meteorite that broke off of the Martian surface. The people there knew already that it was something special just by the fact that it was a meteorite and that it was big. It wasn't until it got to the lab and pieces were tested that we realized, oh my gosh, it's Martian. Sa linggong ito ang NWA 16788 na nababalot ng reddish-brown fusion crust. Sinubasta sa New York sa Amerika. At matapos ang 15 minutong bidding war, ang Martian meteorite nabenta sa halagang $5.3 million o mahigit 300 million pesos. Napakalaking halaga para sa isang napaka-special na bato mula sa ating kalawakan. Looking at all the different meteorites that have sold, they generally have a price per gram. So the estimate of 2 to 4 million is actually quite conservative for the price per gram for a Martian meteorite of this type. Ang Mars 225 million kilometers ang layo mula sa Earth. May ideya ba kayo kung paano nakarating ang NWA 16788 sa ating munting planeta? Kuya Kim, ano na? Tinatayang 4.48 billion years sa nakakaraan, isang asteroid o comet ang tumama sa Mars. Rason para ang bato at debris nito bumulusok sa kalawakan. Ang ilan sa mga ito sa ating planeta napunta, kabilang na ang NWA 16788. At ang nakamamangha pa rito sa dinami-rami ng pwede nitong bagsakan sa ating planeta, ang NWA 16788 bumagsak sa disyerto kung saan maaari itong madiskubre nating mga tao at hindi sa pusod ng karagatan kung saan tila imposible natin itong ma-recover. Tila nakatakda talaga na masilayan ang ganda ng batong ito.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Back in action agad si Katrina Halili kahit katatapos lang ng afternoon prime series na Mommy Dearest. Mapapanood kasi siya soon sa Sanggang Dikit. For real, na mini reunion rin nila ng starstruck batchmate na si Jeneline Mercado. Makichika kay Aubrey Carampel. From intense drama sa kapuso afternoon prime series na Mommy Dearest na nag-breathtaking finale na kanina, nasubok naman ang galing sa action scenes ni Katrina Halili sa unang araw niya ng taping para sa kapuso prime action series na Sanggang Dikit for Real. Medyo naninibagong araw si Katrina dahil huli pa siyang sumabak sa fight scenes noong gumanap as Romana sa Black Rider. Pero aminado siyang excited sa serye, lalo't muli niyang makakasama ang Starstruck 1 batchmate niyang si Jeneline Mercado. Parang first time ko makatrabaho ulit si Jen. Kasi last na work namin is 2004. Sabi ko nga sa kanya kanina eh. So yun, excited naman ako kasi super close ko yun eh. The feeling is mutual for Jen, na ngayon na lang uli makaka-eksena si Katrina after more than 2 decades. Lagi lang kaming nagchichikahan sa phone, pero hindi kami nagkikita. Hindi kami nakakalabas, hindi kami nakakapag-bonding dalawa kasama yung mga bata. Kasi inaanak ko rin si Katie eh. Tapos inaanak niya naman si Jazz. So ngayon lang ulit kami nagkita, kaya ang saya-saya namin kaninang dalawa. Batchmate sa pagpupuli sa mga karakter ni na Jen at Kat as Bobby and Charlie, na mayroong rivalry. Abangan nyo kung ano yung magiging role ni Katrina Halili, kung paano niya isi-shake ang buong presinto namin. Kung gaano kami ka-close sa personal, dito naman hindi talaga. Parang matindi talaga yung galit ko sa kanya. Sa maloob ko. Wow. Sa totoo lang daw, nahirapang mag-serious mode sa kanilang first scene together, sina Jen at Kat. Nakatitig ako sa kanya, natatawa ako kasi pag nag-uusap kami nun, comedy talaga. So parang pagtawag niya sa akin, Charlie, tapos ako, Bobby. Pagtingin ko parang magpapatawan, looking forward ako kung paano yung kalalabasan ng namin dalawa, tandem namin dalawa. Ang hobby naman ni Jen na si Dennis Trillo na gumaganap bilang si Tonyo Conde, natutuwa raw sa pagpasok ng mga bagong karakter sa action-packed series. Mas nagiging exciting yung kwento sa pagpasok ng mga bagong characters. Siyempre, yung mga bagong characters din, magagaling na artista rin. Bukod kay Katrina, nandyan si Buboy, si Mikey, sino pa ba? Si Jisoo, siyempre, napanood nyo na kagabi. At syempre, abangan din daw ang mga out-of-the-country adventure ng Sanggang Dikit characters nilang sina Bobby at Tonyo na mapapanood na rin soon. Abangan nila yung shoot namin sa Dubai, sa Milan at sa Switzerland. Yun, oo. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Posibleng maharap sa reklamo ang mga sangkot sa pagtatayo ng mga bahay sa gilid ng isang estero sa Maynila na pinayagan ni Kap para sa mga tauhan ng kanyang barangay. Pinademolish na ang mga bahay. Nakatutok si Jonathan Andal. Pinaggigiba ng Manila City Hall ang mga itinatayo pa lang ng mga iligal na bahay sa tabi ng estero sa Barangay 8 Tondo, Maynila. Ang mga bahay para pala sa 7 kagawad, 19 na tanod, barangay treasurer at iba pang opisyal ng barangay. Aminado naman po ako na illegal po ang pagkakatayo namin dyan. Pero bakit pa rin po kayo nagtayo kung illegal po pala? Gusto ko naman po maanoan sana yung mga kagawad ko, tanod na kahit maliit, mabigyan ng simpleng bahay na maliit. 12 bahay sana ang itatayo na dagdag sa nakatayo ng 14 na bahay na pinagigiba na rin sa mga residente sa loob ng 7 araw. Sobrang hirap na 7 araw bibigyan ka. Siyempre hindi ka naman agad-agad makakakuha ng bahay na uupahan mo. Mangungutang pa. Malinis naman po kami rito at hindi man kami
Yung patapon ng basura basta-basta eh. Hindi po galing sa barangay yung pinagpatayo niyan. Sa totoo po niyan, inutangan po nila yung pinagpatayo nila dyan. Nangutang kami tapos bigla gigibain. Sana po matulungan kami ni Mayor. Wala namang building permit. Ina-appropriate nila sa sarili nila bilang barangay official. Hindi na nga for public use, for personal use na. Walang pinagkaiba yan sa land grab. Hindi rin umubra ang katwirang pasok ang mga bahay sa 3-meter easement o layo ng bahay sa estero. Yung banlupang kinatirikan ninyo, inyo. It's not about the easement. It's public property. Sabi naman ng DILG Manila, posibleng maharap sa reklamong abuse of authority at reklamong kriminal ang mga sangkot sa iligal na pagtatayo ng bahay. Ito po ay pag-abuso sa kapangyarihan nila kasi ginamit nila ang kanilang kapangyarihan para magtayo ng bahay doon. Pinagigiba na rin ni Yorme ang barangay hall na nasa gilid din ng estero. Dagdag niya, dapat wala nang nakatira rito dahil may nauna ng relokasyon ng mga taga rito. Yung zero barangay na yun kasi wala nang populasyon doon. Pinamumunuan nila yung sarili nila. Mahigit 1,500 ng residente rito sa tala ng City Hall at halos 700 ang mga botante. Malayo sa 5,000 populasyon na requirement kada barangay na nakasaad sa Local Government Code. Ipapanukala ni Yorme sa City Council na i-absorb na lang ng ibang barangay ang Barangay 8. Imumungkahi naman ng DILG sa Konseho ng Maynila na pagsamahin ng mga barangay na hindi pasok sa sinasabi ng LGU Code. Sa ngayon po kasi, ang Maynila, ang kanilang budget, on the average po, nasa 5 million lang po per barangay. At 55% po niyan ay sahod po kaagad ng mga barangay officials po natin, mga employees. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Umabot na sa mahigit 30 ang dinapuan ng filariasis sa Pilipinas ngayong taon. Yun po ba yung sakit na nagdudulot ng paglaki ng mga bahagi ng katawan? Ang nagdudulot niyan, kagat lang ng lamok. Nakatutok si Darlene Kai. Nilalagnat na at masakit ang paa ng 7 taong gulang na si Nathan nang sumilaw Bukidnon. Kapansin-pansing mas malaki na ang kaliwang hita, binti at paa ni Nathan. At lumaki rin ang kanyang maselang bahagi ng katawan. 1 taon na niya itong iniinda ayon sa kanyang ina. Yung una po noon is may lagnat po siya. Tapos ilang araw, mga 2 araw po, may bukol po sa paa niya. Mga 3 araw din, bumaba yung bukol sa bahagi taas ng paa. Hanggat lumaki po ang paa niya. Hinala ng ospital na pinagdalhan, meron siyang filariasis, bagaman walaan nilang pantest para rito. Sabi rin ng infectious disease expert na si Dr. Jean Solante, ang sakit ni Nathan ay filariasis, sakit na nakukuha sa kagat ng lamok. Batayan sa mga sintomas tulad ng pamamaga o paglaki ng iba't ibang bahagi ng katawan gaya ng paa, binti, hita o ari, na lumalabas ilang buwan o taon pagkatapos makagat ang pasyente. Yung mosquito na yan, nakukuha din niya yung infection na yan or yung mikrobyo na yan doon sa pagkagat niya sa isang tao na mayroong filariasis. At yung mikrobyo na ito ay pupunta doon sa mga lymphatics natin. Yung ugat na yan, nababara. Halimbawa, yung ugat sa paa, mababara niya. Malaki yung paa, yung common yan na term natin, yung elephantiasis. Pero hindi anya nakamamatay ang filariasis na natetest naman daw at may mga gamot na ayon sa DOH ay available sa bansa. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, may 32 kaso ng filariasis sa Pilipinas ngayong taon pero nasa iilang lugar tulad sa Calabarzon, Central Visayas, Davao Region at Sorsogon. Nasa ilang barangay lang anya ang mga kaso at hindi kalat sa buong bayan, probinsya o rehiyon. Iba rin ang lamok na nagdadala ng filariasis sa nagdadala ng dengue at karaniwan sila sa mga lugar na maraming halaman. Actually, bumuti na nga po yan eh. Dati, 48 ang mga probinsya. Noong mga nakaraang taon, napababa na po yun, sa 4 na lang. Pero lalo pa raw pinaiigting ng pamahalaan ang kampanya kontra lamok at kampanya kontra filariasis. Ang mahalaga, may mga gamot para gamutin ang sakit na ito. Pareho lang ang pag-iingat na inirekomenda laban sa dengue at filariasis. Yan ay ang pag-iwas at pagpuksa sa mga lamok sa pamamagitan ng pagpapanatili ng malinis sa kapaligiran, pagsusuot ng mahabang kasuotan o insect repellent at agad na pagkonsulta sa health center o ospital oras na makaramdam ng anumang sintomas.
Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Tila here, there, and everywhere sa Sparkle PBB housemate, Shuvi Etrata, na tila pinag-aagawan pa ng mga TV show. In demand man, nabisita na niya ang family sa Cebu na may kasama pang +1. Meet the parents yarn, makichika kay Aubrey Carampet. Strike while the iron is hot. Yan ang mindset ngayon ni Sparkle housemate Shuvi Etrata na mula nang ma-evict sa bahay ni Kuya. Booked and busy agad sa guestings, hosting gigs at endorsements. Patunay riyan ang trending na hirita ng shows na tampok siya mula sa unang hirit hanggang sa It's Showtime. Pati sa pinasarap this weekend with Cara David. Napapanood din si Shuvi bilang si Vestida sa Encantadia Chronicles Sangre. At soon ay itatampok ang buhay niya sa Kapuso Drama Anthology na magpakailanman at bibida rin sa isang serye kasama si Kapuso Primetime King Dingdong Dantes. Unang teleserye ko po siya na gagawin after I got out the house. So I'm really excited, of course. Very thankful si Shuvi sa unexpected love and support na natatanggap niya sa outside world. I'm just really excited for what's coming. Marami pong hinanda ang Sparkle, marami pong blessings na dumadating. Kaya sino ba naman ako para humindi po sa mga blessings na yun? Despite her busy schedule, siniguro pa rin daw ni Shuvi na makauwi sa kanilang hometown sa Bantayan Island para ayusin ang ilang family matter at naging misunderstanding sa ilang mga kaanak. I made sure na even if I'm busy, ayoko pong matapos or masira po yung relationship namin ng pamilya namin doon sa Bantayan. So, inuwi ko siya para ayusin and naging maayos naman. Kasama ko po ang buong pamilya ko naman doon. Masaya rin daw siya na nagkaroon siya ng quality time kasama ang kanyang pamilya. I feel like they're happy with my success. It melts my heart kasi all of this I'm doing for them. At talaga namang sumakses pati sa love life ang island ate ng Cebu dahil kasama niya rin doon ang TDH suitor na si Anthony Constantino. I was with Anthony po sa Bantayan kasi naligaw din siya sa buong pamilya doon. So walang katapusang paniligaw to. Magsisi siya. Aubrey Carampel, updated showbiz happenings. And that ends our week-long chikahan. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Lexie Gonzalez. Happy weekend mga kapuso, Miss Mel, Sir Emil. Happy weekend din, Lexie. Thanks, Lexie. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.